Hello everyone! So, magandang gabi ulit po sa inyo, magandang araw, magandang tanghali, ano man ang oras na nanonood ka ngayon. So, ito na naman, we will have another video. So anyways, we all know na malapit na po yung exam. How many days left? I think it's 8 days for the others and of course 9 days for the others. So until tomorrow yata maglalabas na ng announcement ng POA para dun sa schedule ng mga mag-e-exam po. So ulit sa lahat ng mag-e-exam, galingan nyo po. Okay, so anyways, I'm here again to share video tips regarding pa rin sa EPS topic exam. Sana po makatulong po itong video na to, Yan. So of course, yan po, I'm still catering po yung ating online-based language tutorial system, Ako yung one of the most active na online teacher. Karamihan kasi sa industry is all traditional, but I can say it's effective naman po, If we're going to study by online, I have several online students will take exam, And welcome po sa knowledge sharing video tip po. And of course, yan sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Teacher Roland, or yan po ang aking AKA, Jologs na teacher, Teacher Jologs, yung iba tawag sa akin. Again, Jologs is para sa is for masa. And that's me. And I want to thank everybody, So right now po, I reach 395 subscriber and 18,021 total views, So yung mga video ko about EPS topic, pagdugtungin nyo po. Okay, so hopefully makatulong po lahat. With this, you can generate points, na sana again, yung tawag dito yung ating instructions, masterin, yung pagkasunod-sunod, yung possible question, possible answers, saan kinukuha at saan po pinag-aaralan. Alright, so be aware, sana pagdating sa exam, wag sana naman na kung kailan kayo mag-exam doon pa kayo nangangapa. Okay, sana yung to the point na pag nandun na kayo sa exam, binabaril nyo na lang yung balang inipon nyo po. What I mean is sana marami na po kayong alam. Is gonna be one more week, para mag-exam tayo. So again, pagdugtungin nyo yung videos ko. Alright, especially yung mga connected doon sa EPS topic exam. So anyways, if you want to follow me, I have my Facebook account, Sorry po, medyo limited na lang po yung friends. Madalas na rin po ako mag-delete nowadays, para makapasok yung mga regular students ko. You can follow me sa Facebook ko. This is my Facebook account. And also, I have my own Facebook page. Hopefully, sa mga hindi po makapanood ng YouTube, madalas lang naka-Facebook, I'm gonna upload some of my video one of these days, o yung more of my videos dito po sa ating Facebook para mapanood po ng iba na nakadepend lang po sa Facebook, Anyways, ano ba ang topic natin? Yan. So, this is the fourth listening instruction. So, yung latest video ko po, na-explain ko yung number 1 instruction. Yung sa number 2, hindi ko pa nalalabas. Usually dun sa pag dinidiscuss ko yung pattern, flow, at format ng exam, dun ko dinidiscuss yung instruction number 2. Then instruction number 3, ito yung may mga pictures, okay, na 3 item. And this one is 5 points sa listening exam. Hindi ko masabing madali siya, pero pag familiar ka na sa mga basic sentence po, medyo kaya-kaya mo to, Hopefully you can generate 2 to 4 points or 3 points. Is big help, Yan, kasi yung last video ko, pag na-master mo yon, wala akong problema doon, 4 points ka kaagad. Yan, yung isa kong video, yung prepositional place and the place, 2 points. That's 6 points. And then of course yung yung present continuous tense, that's another 3 points, which is you can generate 6 points plus 2 points plus 3 points. That's total of 9 points. And then of course yung counting, may video na ako about counting, how many points yon pag yung both sa listening at sa reading, that's 2 points already.
no? So that's 11 points. Then of course yung sa signs and symbol 1 to 3 yan, 1 to 3 points kasi yung the rest of the 4 points medyo mahirap yon. Sana maka-generate ka ng points sa signs. That's another point. Sabihin na natin 3 points ka doon. That's 14 points, no? And sa fill in the blanks, sana maka 2 or 3, no? Yung mga madadaling part, you can generate 20 points doon. Okay? Sana maging familiar ka lang sa mga gagawin mo sa exam. Okay? Yan, hopefully, no, you can, sana yung practice exam nyo sa schools ninyo, yung mga teachers nyo, yung same pattern, format, tsaka flow ng actual EPS exam. Baka naman puro pagbibilang yung nabigay sa atin or puro signs and symbol. Now, it will help. Yes, it will help. But hindi lang naman yun yung lumalabas sa exam. So, better be familiar sa instruction. So, ito po yung ating, yung ating listening instruction, no? Sabi niya na, Chilmunul tutgo, no? Almajun terabul kuru sipsyo. Yan, this is 5 points. So, in Tagalog, no, pakinggan ang tanong at piliin ang alam na tamang sagot. Alright, so tingnan po natin, no? Yan, ganyan po yung itsura niya. Yun po yung instruction sa taas. Usually po, it came sa item number 38 to 42. 38, 39, 40, 41, 42. So, 5 points po yan. Lagi po siyang nandito sa number na ito. Yan, kung mapapasin nyo, laging may 4 na sentences. Sir, ang hahaba niyan. Yes, mas mahaba po yan. Alright, so tingnan natin, no? Yan. So again, no, this is the listening instruction, right? The 6th listening instruction. So yun po siya, no? Yan. I want you to hear yung instruction, no? I-play ko po para marinig nyo po. 481번에서 680번 문제입니다. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. So again, no, that's 질문을 듣고 알맞은 대답을 kurusipsyo. So, yan po siya. Alright? So, tandaan nyo po, no? Dito po, sa part ng exam nyo na to, okay, this is 5 points again, and madalas nga, yun nga po, sa 38 to 42. At sabi niya, pakinggan yung maigi yung tanong. Okay? Tapos, guys, no, yung dito po, pag narinig nyo yung tanong, you will read the sentence, yung 1 to 4, one by one. Okay, babasahin mo yan one by one. So, may allotted time lang, no? 2 beses niya ulitin yung tanong. Biglang after a few seconds, hindi naman few seconds, no? Sana 30 seconds to 1 minute, uulit niya ulit yung tanong. Okay, yung sentence yan. So, the challenge is, wala yung sentence dyan. Sir, nasaan yung sentence? Nasa audio. And yung audio, hindi niya babanggitin yung mga sentence na yan one by one. Alright, kailangan mabilis ka magbasa. Okay, mabilis ka mag-analyze ng sentence para masagutan mo kagad yung tanong na narinig mo. Actually, minsan hindi tanong eh. Yung connection lang ng word. Parang ito yung sample niya. Sabi niya, Sengirul Chukamnida, no? Yan, sabi niya, maligayang bati or congratulations on your birthday or happy birthday. Alangan naman mag-sorry ka, Chusungamnida. Okay, alangan naman mag-excuse me ka, Shiriamnida, no? Alangan naman mag-sorry ka ulit, no? Yung number 4, Mianhamnida. Siyempre, magpapasalamat ka. Okay, so something like ganun, no? So, by checking out the reviewer, makikita mo yung mga style, no, regarding this. So, anyways, yan, ito po yung sa reviewer, no? Yan. So, ulitin ko, no? Ulitin ko yung audio ng reviewer. 481번에서 680번 문제입니다. Sabi nga, no, is from 481 to 680. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 질문을, okay, yan. So, 질문 is the question. Okay, merong object marker attached before a verb. So, yung tutgo po, that is listen. Okay, listen, pakinggan. Ang ano? Ang tanong. And then go is a connective suffix. Usually kapag dalawang verb. Sir, dalawa ba yung verb dyan? Yes, no? Dalawa yung verb, no? Dito sa sentence na Chinmunututgo almajan tetapul kurusipsyo. That is the listen and choose. Okay? Almajin. Okay? Almajin, no? So, 2 words yan, no? 2 words
is from the word alda, no, understand, and mata, no, right. Okay, alam na tama. Okay, so yung hindi yan topic marker, no? So this is a descriptive adjective combined to two adjectives, no? Almajun, alam na tamang. Okay, alam na tamang sagot, no? Piliin ang sagot. So again, no, that's pakinggan ang tanong at piliin ang alam na tamang sagot. So that's why. So, baka naman sa exam mo, no, pag narinig mo 'yun, hindi mo alam. Hopefully, no, so dapat yung instruction pa lang alam mo na 'yan. Okay, wag sana yung sa exam ka hindi mo alam kung ano yung instruction. So pag nakita mo na 'to, alam mo na yung gagawin mo, no? So anyways, i-play ko po, no? 481번 문제입니다. Okay, so that's problem 481 ho. Yanto 씨가 누구예요? Sabi nga, no, Yanto 씨가 누구예요? In Tagalog, sino po si Yanto? Yan, tas yun, no? Ang maganda dito sa listening class, no? 1번. Number 1, no? 제가 얀또입니다. Yan, sabi nga, no? 2번. Ako daw si Yanto. Yan. Ibon, alright? Ibon, ano yun, sir? Lumilipad ba? No, that's number 2. 얀또 씨 책이에요. Libro ni Yanto. Okay? 3번. 어제 구두를 샀어요. Kahapon bumili ng sapatos. Sasoyo, past tense. Bought, no? 4번. 인도네시아에서 왔어요. Okay, so Indonesia wasoyo galing sa Indonesia. Remember the question, no? The question was, sino si Yanto? Okay. So parang ang nangyari, no? Who is Yanto? Biglang ang sagot dito kasi yung no? I am Yanto. Yan, or yun nga, ako si Yanto po. So ganun po yung yung this style ng question po. Sir, kala ko ba, sir, hindi sinasabi yung question? Yes, no? Hindi sinasabi yung items, no? Sa reviewer, sinasabi siya. Okay? Pero sa actual exam, hindi po. Yung question lang maririnig nyo. Yun ang maganda dun. Kasi, pag sinundan mo yung audio, habang tinitingnan mo siya ng mata dito, natututo ka. Natututo ng Natututo ka ng basa at saka tamang pronunciation. Tama? Okay? So, malaking tulong po ito. No? Both ways, listening is skill, and then yung vocabulary or yung meaning ng sentence, tsaka tamang pronunciation. Gayahin mo nga yung pronunciation, matututo ka talaga magbasa. Okay? And then, you will learn fast reading also. Ulitin mo to. Magdamag ka buong araw, 481 to 681, ewan ko na lang, no? Kung gaano karaming matutunan mo, at saka kung gaano ka bumilis magbasa. Para sa akin, alam niyo po, no? Yung reading, no? Yung reading book, hindi yun yung book na para matuto ka magbasa. Okay? Kasi yun yung reading part, no? Para matuto ka magbasa ng maayos, mag-pronounce ng maayos. Okay? Listening book. The problem, no? Sir, kailangan ba namin i-vocalize, no? Yung verbalize ba? Basahin mo. Sa exam, syempre, hindi ka naman ganun, no? Chega, yanto, imnida. Hindi ka naman magbabasa ng ganun. Okay? So, you will read it using your mind. Okay? But, alam nyo po, pagdating nyo sa Korea, pag nagbe-verbalize ka sa lahat ng mga binabasa mo, it will help you, no? Alam nyo, medyo mahirap kasi bigkasin lahat. Okay? So, it will help you speak more confidently ba? Okay, yun ang malaking tulong. So, ang daming pwedeng itulong sa'yo pag ginawa mo yun. Listen carefully, no? And verbalize mo habang binabasa mo, gayahin mo. And then, tignan mo yung meaning ng words. So yun, natututo ka. So, anyways, yan. Ito po yung another, items, no? Yung napakadami po niyan. So, ituloy-tuloy nyo lang. Okay? So, sa standard textbook po ay meron din siya. The problem po, wala siyang meaning. No? Sa standard textbook, lumalabas siya dun sa after ng chapter. Okay? Yan, tingnan nyo to. Yan po siya. No? Chilmunut tutgo, alma jun tetapul kurusibsyo. So, wala siyang, yung instruction niya, walang meaning. So, it's up to you to find out kung ano ibig sabihin yan. And then, of course, yung mga meaning ng words. Pero again, no, if you know how to use this textbook, I really want to to release a video how you will use your textbook. Okay? So siguro later, no.
So, anyways, ito po yung textbook. Halamitan naman ng usapan dito, yung mga galing sa previous, pinagdikit-dikit na ng previous chapter. Okay, so anyways, ipi-play ko yung audio nito from track number 57. Okay, ng audio. Sana yung textbook ninyo may audio kayo, no, para masigutan nyo yung listening part. I-skip ko, napupunta ako sa 3 to 5. 3에서 5번. Sabi niya, no, from 3 to 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Again, no, this chill, not Jill. Hindi yan J, no? Tutgo, hindi dutgo, hindi letter D, no? So, tetap, hindi dedap, no? And kurusibsyo, not gurusibsyo. Alright? So, again, it's the first and second syllable rule. Hopefully, your teacher teach that well. I heard marami daw pong anyways. Alright. So, tingnan natin, pakinggan natin 3에서 5번. from 3 to 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 제주도에 가봤어요? Okay, have you tried going to Jeju Island? Okay, so if number 1, ne, an pasoyo. So parang yes, hindi pa, nakapunta, or nakita. Okay, number 2 is ne, ka pasoyo, have tried, no? Yes, anyo, pogo shippo. Okay, no, I want to see. Okay, yan, anyo, no, choknyongul, changyone, no, kasoyo. Yan, so sabi niya, no, anyo, no, changyon is last year. Okay, last year nakapunta. Okay, so for me the answer is of course number 2. Yan, ne, ka, pasoy. But pero pag pinili ko po to, no? 4번. Okay, sabon na siya. Alright? So, dito sa standard textbook, hindi niya sasabihin yung sentence by sentence. Okay, hindi niya sasabihin yung sentence, which is, yun po yung nangyari sa mismong exam ninyo. Okay? So, alright, pag magbasa kayo, okay, tingnan natin, no? Tingnan natin, ipi-play ko ulit, no? 481번에서 680번 문제입니다. Doon sa listening book ninyo, dalawang part kasi yun eh. Okay? Huwag ka dun sa unang part, no? Huwag ka dun sa unang part. Dito ka sa pangalawang side ng libro. Okay? Ito po yung, tingnan nyo yung page, no? Page 383. Alright? Dito ka dito mo siya i-follow. Kasi doon sa unang side, hindi mo makikita yung question. So, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin. I-play ko lang ulit, no? 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 481번 문제입니다. Yanto 씨가 누구예요? Kung naalala nyo yung question na sino si Yanto, wala dun yung word na sino si Yanto or sentence, di ba? Pero dito sa back page ng listening, nandito siya. Okay? Tapos sundan nyo siya ulit, no? Number 1. 제가 얀또입니다. 2번, 얀또씨 책이에요. 3번, 어제 구두를 샀어요. 4번, 인도네시아에서 왔어요. Okay. So, nakita nyo, no? Sa reviewer ninyo, sinasabi niya yung sentence. Pero, doon po sa actual exam, hindi. Now, you will only hear the question. So, medyo mahirap po talaga siya. But again, you have this reviewer para matrain ka. Okay, again, this is 5 points. 5 points po ito. Okay, so again, you will learn a lot of sentence po, kahit na short lang siya, and question and answer po. So, malaking tulong po. I-play po natin pa, no? 482번 문제입니다. Yan, 482. 그 사람 직업이 뭐예요? Anong trabaho ng tao na yon? 1번, 간호사예요. 2번, 집이 멀어요. 3번, 직업이 있어요. 4번, 공장에 없어요. Okay, parang ano na lang no? Parang talagang common sense na lang. No? Pero yun nga, he was just checking nyo kung naintindihan. No? Anong trabaho ng babae na yon? Kanhosa yeyo, okay, sa noun ending. Kanhosa in a nurse.
Okay, yung next answer, no? Malayo ang bahay. Pangalawa, merong trabaho. Pangalawa, kung jange opsoyo, wala sa factory. Okay, so, syempre, ano yung sagot? Okay, tingnan natin next audio, no? Next number. 483번 문제입니다. 483. 저 사람이 누구예요? Sino yung tao na yon? 1번. 저건 제 구두예요. 2번. 중국으로 출장 가요. 3번. 저기가 우리 회사예요. 4번. 우리 회사 사장님이에요. Okay, sino yung tao na yun, no? So, I think there's only one number na he's talking about sa tao. Yun yung aming boss. Okay, sa kumpanya. Alright, for the last po, tingnan natin, no? 484번 문제입니다. 어느 나라 사람이에요? Okay, ono nara saram yung pinakamadaling tanong, no? What is your nationality? Okay, which country tao po? Or in English term, ayun nga po, anong lahi mo or what is your nationality? So, basahin natin, pakinggan natin at tingnan din natin, no? 1번. 한국에 가요. 2번. 아침을 먹어요. 3번. 공장에서 일해요. 4번. 베트남에서 왔어요. Okay, so medyo madali or mild or simple sentence lang to. 481 to 680. So how many items na? I think is 200 items. So pahirap yan ng pahirap, pahaba ng pahaba, pa-complicated ng pa-complicated ng items or sentences as you go on. So this is really a perfect book, no, to review in that certain instruction po ng exam na talaga naman, kahit anong silipin mo na examination ay lumalabas tong instruction na to. So, ganito po siya. Yan. So, again, no, you will only hear the questions and you will read one by one yung ating items. Kailangan mabilis ka magbasa, mabilis ka mag-analyze, no? Yan, at mabilis kang, mag-recall ng iyong vocabulary. No? So, halimbawa, ito yung 39, no? Ne, oje, Sengson, Sengshin, Sonmurul, Sassoyo. Okay, so, ne, oje, uje kuknun punesyo. Alright, so, napadala niya na daw. So, anyways, yun po, no? If we're going to check it one by one, dapat mabilis ka pong magbasa. Okay, so, sana makapag-generate ka ng points dito sa exam, sa part na ito. Okay, again, it's on your item number 38. Okay. Yeah. So, anong libro, no, yung pinakita ko kanina? Of course, that is the listening book, no? So, maraming nagpi-PM sa akin, guys, no, na so sad, yung ibang mga centers, hindi sila na-introduce sa reviewer, no? So, ayun po, lagi kong ina-explain, no? Textbook is a textbook, reviewer is a reviewer. Now, hopefully, you have yung 4 books, no? Kung hard copy yan o soft copy yan, sana meron ka. Okay? Sana po meron kayo, no? So, it will help a lot, no? Hindi ko masasabing lalabas yung mga laman nung nasa, sa reviewer. But, partly, no? Yung iba, no? Nakikita ko talaga. Okay? So, yun nga po, no? Sabi ko nga, same flow, same pattern, same format, but yung content niya mag-iiba po. Okay, so the question is same, no, halos same, and then yung content kayo nilalaman, no, ay mag-iiba-iba po yan, no. Minsan nga talaga kinukuha lang din nila sa reviewer. But again, yung textbook nyo po is a story ng magiging life mo sa Korea, and then of course nandun yung organized na vocabs, no, by category, no, kung halimbawa at the work, no, when you're sick, when you're traveling, no, so yun po yung sa textbook, no, and then of course yung grammar iniisa-isa niya hanggang sa maging complicated. Again, no, yung page, yung item number 481, dito ka mag-training, and make sure you have the audio, okay, yung audio ng listening book na ito. So anyways, alright, so just a few tips, no? Yan, so I think this food is really good, no? Yan, so ewan ko, yung kay Kuya Kim, okay? Ano ba yung gamot ni Kuya Kim? Robust ba yun?
Okay, I think it's Memo Plus, no? Memo Plus Gold. And ayan, yung avocado medyo mura-mura ngayon na panahon eh. Okay, mansanas na ko po. Marami yan sa Divisoria, bili ka. No, sana buong linggo yan nakainin mo. Okay, natitira mong araw. No, of course, the dark chocolate, no? Huwag ka na mag-Cadbury, no? Cadbury. Okay, maggoya ka na lang no, sa dark chocolate, no? Yung dark chocolate na Korean, talagang lasang-lasa mong dark chocolate. Okay, sa Pilipinas, yung lala, I'm not sure. Yung lala. Okay, so anyways, green tea, nako po, marami yan sa 7-Eleven. Blueberries, nako, pang mayaman yan. I think this food will help you. Okay, and of course, drink a lot of water, sleep well. Sana yung mga nag-work, nako po, alam ko po, medyo challenge po sa inyo. Hopefully, makapag-leave kayo before the exam. Yan. So, anyways, I'm gonna have more videos po bago lumabas yung exam. Hopefully, by a few days, no, makagawa pa ako ng at least 2 pang videos po para makatulong sa inyo. So, anyways po, yan. So, I'm here in Makati, Pasay area. If you're interested to learn yung yung gusto mag-Korea, you're free to contact me. So, yan po yung name ng aking tutorial, okay, place. And here's my number for Globe and Smart. Again, sa mga nagwa-watch po, yan, sa mga nag-share po ng videos ko, maraming salamat po at sana makatulong po sa inyong lahat po. So, wag huminto sa pag-aaral po. Okay? Yan, until kahit nga nandun no? Hindi kayo. Basta sa akin, never stop learning. Hopefully, every day, may natutunan kayong bago po. So, anyways, may the Lord Jesus bless you all po. Maraming salamat po.